Kasabay ng maagang liwanag, gumigising na rin ang isang liblib na bayan sa rehiyon ng Cordillera. Ang mga lambak na puno ng ulap, matatalim na gilid ng mga bundok, at ang tahimik na ritmo ng buhay ay magsisimula muli. Ang bayan ng Barlig ang pinakamaliit na bayan sa probinsya ng Mountain Province. Mahigit 4,000 populasyon na naninirahan sa mga lambak, ikinukubli ng matatayog na kabundukan. Pero sa maliit na bayan din na ito matatagpuan ang isa sa pinakamatayog na bundok, ang Mount Amuyao. Sa taas na 2,702 meters above sea level, ito ang panglima na pinakamataas na bundok sa Luzon at pang-11 sa buong Pilipinas. Karaniwang nagsisimula ang pag-akyat sa Mount Amuyao mula sa munisipyo, tapos pababa at dadaan sa sentro ng bayan. Ka naman siya. Oo. Binigay lang sa... Pupunta kami ngayon sa Binigay mo na sa... orientation. Morning po. Morning po. Morning. Nagtipon ulit kami sa isang covered area sa barangay para i-meet ang aming mga tour guides at para na rin sa maiksing orientation. Ang normal pacing ng Mount Amuyao, 6 to 7 hours po Yun ang tandaan nyo, 6 to 7 hours para wala akong magtatanong. Pero ano naman, may mga iba naman siguro sa inyo, kayang tapatan yung pacing ni Sir. Mga Pacing. kaya naman siguro nila ng 5 to 6 hours. Tapos water source po natin, sa ngayon, isa pa lang yung water source natin. Tapos enjoy nyo lang yung trail. Ang Amuyao pala po, major hike po ito Kaya nga, pinapaano kaya sinasabi namin kung walang may magpapaporter, mas may enjoy nyo sana yung kung hindi para hindi kayo mabigatan sa sa daanan. Okay, so we start ng trek namin sa Mount Amuyao. So it's 8:17 a.m. So nandito kami ngayon sa town proper ng Barlig. Ito na yung pinaka-rice terraces po ng Barlig o meron pang mas malalaking rice terraces? Ito na. Ito.
Dito na kayo dito, meron sana doon, may dito. Dito talaga ang video mo. O, di ba pa, dito na kaka. Ang taas naman. Okay. So nasa lagpas 10 minutes pa lang yung nalalakad namin. And nandito na ngayon tayo sa itaas ng town proper. And mas kita na ngayon dito yung maliit na rice terraces ng Barlig. So sabi kanina nung guide, nasa lagpas 6 kilometers lang ang paakyat ng Mount Tamuyaw. And ang normal pace para makakit sa tuktok is around 6 to 7 hours. Pero sabi naman niya, kung medyo mabilis ang pacing, kaya naman siya ng 5 to 6 hours. So yan, ang ganda ng rice terraces. Ganda. So typical talaga dito sa Cordillera ang mga rice terraces. Pero mas kilala lang ang mga rice terraces na matatagpuan sa Ifugao. So nandito tayo ngayon sa Mountain Province. So ito yung rice terraces ng Barlig. So common ito sa Cordillera. And dahil itong Barlig ay nakaboundary din sa Ifugao. Madami din sila ditong rice terraces. Dahil inukit ito sa gilid ng bundok, medyo mataas yung elevation nitong mga rice paddies sa kasunod na rice paddies. So parang isang floor siya. So pag nalaglag ka, it's either mabalian ka or matuluyan ka talaga. So ayan, ang rice terraces ng Barlig. Mga bagong tanim pa lang yung palay, ano? Mount Tamuyaw. So yung trail niya ay gawa sa bato. Sa malalaking bato. Tapos na tayo sa sementado kanina. Sa town proper. So yun. Nakakaisang oras na kami ng paglalakad. And lagpas 2 kilometers na yung nalalakad namin. Sabi kanina nung guide, mga lagpas 6 kilometers to. And yun nga, mga 6 to 7 hours. Pero I think kakayanin siya ng mga 5 hours. Depende din sa final assault papuntang summit. So, pahinga muna tayo dito. Nakapagod. Nakapagod. So, nandito tayo ngayon sa itaas. So, medyo elevated na tong place. And sa ibaba, ayun, tanaw ang poblasyon. Ang sentro ng Barlig. So, papasok na tayo ngayon sa mossy forest. Yung mga puno, ang dami niyang moss. Ito na yung second layer ng kagubatan. So, kanina, more on pine trees. Ngayon, pine trees pa din. And yung ibang klase ng puno. Pero marami siyang moss. So, ang in-expect ko dun sa taas, siguro katulad din ng mga ibang bundok na lagpas 2,000 meters above sea level. Meron siyang maliliit na puno. And wala nang matataas na puno dyan. I think na siya. Wala nang matataas na puno matatagpuan sa tuktok. More on grassy. Yung maliliit na damo. Ayan. So wala namang ligaw dito sa Mount Tamuyaw kasi yung trail niya malinis, malinaw. And may mga poste ng kuryente. So yun lang yung sinusundan ko kanina pa. So wala akong guide. Malayo na rin yung nauuna sa akin. So it's 10 AM and more than 3 kilometers pa lang nilalakad ko. So may kalahati pa bago natin marating yung summit. So currently, medyo patag itong trail na to sa mossy forest.
So, ayun yung ascent sa kabilang bundok na yan. Grabe yung trail. So, mga 200 to 300 meters ang taas nito mula dito sa location namin. Sobrang tarik niya. Siguro in between marami kaming magiging pahinga dito. So, yan, pababa pa ngayon yung trail. So, mas tataas yung elevation nito, paakyat. So, grabe. Grabe yung inakyat ko. Doon, sa ibaba pa. Tapos ito libangin, no? Yan lang siya. Pag bumagsak ka dyan, talagang dire-diretso ka na doon sa pinaka-ibaba. Deads ka dyan. Tapos sakit pa ako sa kabila ng bundok. Nakapagod. Hindi naman siya ganun kahaba, pero ang dami niyang ahon. Nakapagod. Lang. Bangin ang ating babagsakan. So, ayan yung bangin. Hindi nakakalula. Nakalula yung bangin. Ay. Okay, so it's 11:14. So, yung mga kasama ko, nandun pa lang sila papunta sa may parang bunker. Yung pahingahan na tinambayan namin kanina. So, medyo malayo pa yung distansya namin sa kabilang grupo. So, malapit na tayo sa Mount Amoyao. So, yung mga ganitong puno, itong parang mga rubberized na to. Parang typical na to kapag nasa 2,000 meters na elevation ka na. So, yan. Hindi ginanahan na ako. Malapit ka sa katotohanan. Siguro dinala ako sa mismo summit. Pagtitake ng lunch. Pero nakakapagod pa din. And ito na yung mga maliliit na kawayan. Which is meron din ito sa Mount Pulag. Umaakit na yung fog. Kung wala itong fog na to, parang nasana dito yung Mount Amoyao dito sa banda na to. Kaso ayan, puti lang yung background natin ngayon. And typical na din to, yung mga ganitong oras. Sa maraming beses ko na pagkakit ng bundok. Pag mga ganito, yung mga noon, makita talaga yung mga ulap. So pag medyo mabagal ka talagang umakyat, wala ka na magiging clearing. Pero dito sa akit namin na to, since overnight, in-expect ko na bukas ng umaga, kakaroon kami ng magandang clearing. So sana. Ayan. Malapit na tayo. And consistent din tong kawad ng kuryente. So hindi ka talaga maliligaw dito. So bukod sa established na tong trail, pwede mo sundan itong kawad ng kuryente. Okay, so ito yung water source namin. Pero nakakatakot. Pero tingnan niyo yung bangin. Pag nahulog ka dyan. Ayan. Grabe.
Siguro mga 5 palapag to. Katakot. Nakatakot yung water source. Grabe. Bangin na agad no? Isang maling hakbang mo, hulog ka dyan. At palamang hindi ka na mabuhay. Ang lalim. Okay. 12:18. Malapit na kami sa summit. So yung kasama namin, ayun, natatanaw ko na siya. Nandun na siya mismo sa summit. So ayan, yung mismo may tower ng signal. Ayan, puro fog na yung paligid. And may mga ilang bundok na lang nakita. Nakakapagod. Pero malapit na. So, yun na yung summit ng Mount Amuyao. Ayan. Tower. Malapit na. So, i-chill na lang natin itong lakad na to. So, finally, nandito na tayo ngayon sa summit. Finally. Nakasamit din. Ay, nako, Diyos ko. Ang hirap. So, yung mga tower dito ng ABS-CBN. Tower ng signal. Finally. Mount Amuyao. Walang aayaw. Bawal umayaw. Hindi din to advisable for beginners, right? Kaya? Kung day Kasi high wala kaya, silang dala. kaya. Yung nga kanina nakasalubong nyo, first time nila din yun. Wala din naman silang dala. Yun na nga, dapat wala silang. Ako niya, mas nagreklamo kami. 11th highest mountain in the Philippines. Kaya, Amuyao. Sino nasa likod nito? wala. Kami lang sa... Right. Asan sila ko ba dito? Ito pa yung magandang angle eh. Breakfast. Parang piyesta ya. So ayun, second day ng hike namin. So kaninang madaling araw pa umuulan. Wala kaming clearing ngayong second day. Kaya bumaba na kami. So nag-start kaming mag-descent at 8 AM, sakong 8 AM. And ngayon ay alas 10 na ng umaga. So more than 1 kilometers na lang pabalik ng Champo. So mabilis lang naman pabalik. Siguro mga estimated mga 2.5 to 3 kung mabilis ang pacing mo. Pero yung mga nasa likod, siguro mga abutin pa sila ng mga 4 na oras. So ayun, maiksi lang ang Amuyao. Nasa 6 kilometers lang ang trail nito paakyat. Tapos another 6 kilometers pababa. Medyo challenging lang yung paakyat kasi maraming assault. So inabot kami ng mahigit 4 na oras. Medyo mabilis na yon. Dahil yung mga kasama namin, mga 6 hours sila bago nakakyat. So yan. Natatanaw ko na ang poblasyon. So maganda lang itong umuulan. Malamig, hindi siya ganun nakakapagod. Hindi rin ganun kalakas yung consumption ng tubig. So medyo akala ko sa taas lang umuulan. Pero umaambon din pala dito sa ibaba. Hindi man kami pinalad na magkaroon ng magandang panahon sa ikalawang araw, ang ligtas na pag-akyat at pagbaba ng bundok at ang maliit na samahan na nabuo ay dapat pa ring ipagpasalamat. Ako po si Mond. Hanggang sa susunod na akyat, maraming salamat.